Sabi po ni retired Major General Edgar Arevalo, Marines, Patriot, Abogado, Pilipino, kolumnista rin. Ang sabi niya ho, retired, honorably or dishonorably discharged, Marines or not, all of us are citizens of this country. We owe it to the next generation to hold public officers accountable and responsible for their intentionally unlawful acts. Intentional, ginamit niya yun. Improper performance of a lawful act and failure to act when a duty exists. Tuses ngayon, kung dati ako ang kinall out mo at 11:50 or 55 a.m. na wala pa ako, kapapasok lang at Poliduces 12. Maraming salamat. Ganon din no, ang ating pagbati muna. Base po ito sa ating huling live. Si at Ronald Ligos 1810 from Taiwan. Mabuhay ka at Ronald Ligos 1810. At si at Ronald Ligos 1810. Siya din ho ang pahatid sa atin. Muli, alam ko naman na rinirekomenda niya, pero according to at Ronald Ligos 1810, who is from Taiwan, si PH Update, yung napakaganda, napakalakas, napaka-informative at animated yung kanyang pagpipresenta ng mga seryosong usapin. PH Update, rekomendado po ang ating podcast. Maraming salamat PH Update sa iyong pagrekomenda. Base rin po ito sa ating huling podcast, At Teresa Pomelo 6882. Pinangalanan po niya yung isang gusali na ating pinag-uusapan patungkol po doon sa Malemaleta. Ang pangalan daw po nung building diyan sa may Baclaran Church ay Diplomat Building. So maganda po na interactive talaga yung ating channel, yung ating programa sapagkat maraming information na hindi naman po natin alam at hindi naman din po tayo nagmamarunong, napupulot po natin at nabibigay po ninyo. So at Teresa Pomelo, maraming salamat sa iyo. Ganon din pili lang muna tayo ng 5 dahil maraming salamat sa halos 1,000 live viewers ngayon. Maraming salamat sa inyo pong pagpapahintulot na isama ako sa inyong pananghalian o yung mga nasa ibang bansa kung ano man po inyong ginagawa. Sana yung nasa YouTube, sana'y patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react, mag-comment. At yung nasa Facebook po, marami ring salamat. Patuloy po kayong mag-like, mag-react, mag-comment, at mag-share at mag-follow. Malaking bagay po yun sapagkat higit na lumalaki po yung ating channel sa tulong po ninyo. Ito po'y channel ninyo. Hindi ko po channel ito. Ako'y nagsisilbi lamang na tinig ninyo, tinig ng ordinaryong Pilipino. Marami pong salamat kay Christine, maayong udto rin sa iyo. Kay Tessie Amanuma watching from Tokyo. Maraming salamat din sa aking bisita over the weekend na nagmula pa ho sa Tokyo. Si Juliet Ichijo, maraming salamat. Nakabalik na po siya diyan sa Japan. Ganon din kay at Luis Frederick Pasqua 555. At meron tayong nanonood from Washington. At Edith San Nicolas 9750. Kay at GB 636. Maraming salamat at magandang hapon po sa iyo. Kay Sam and Sam, tumakbo po kayo, Senator, iboboto namin kayo. Salamat. Kay at Lida Paulik 3945 from Australia, good afternoon. Magandang hapon po sa inyo. Speaking of Australia, natanggap ko yung mensahe po ng Pangulo ng Hakbang na Maisog Australia, si Val. Sisikapin ko. Walang pangako pero sisikapin ko na mag-clear ang aking schedule at ako ay makadalo sa inyong paanyaya sa aking presensya. Ngayon pong hapon, Kataklismo, Maleta at si Barsaga. Kataklismo ho muna sapagkat talaga pong nakakalungkot, napakalaking problema
napakalaking kalamidad yung nangyayari po ngayon diyan. Nagsimula po ito sa pagitan ng palitan ng airstrikes ng Israel kasama ang Estados Unidos, ang punterya ay Iran. Hindi po natin pag-uusapan yung long history ng alitan ng tatlong bansang yan. Ang sinasabi ng Israel, ganun din ng Estados Unidos doon sa United Nations General Assembly, yung kanilang naganap na assembly, hindi raw po nila papalagpasin yung mga bansa o grupo o tao na palagi ang sinisigaw ay death to Israel, death to the United States of America. Kanya, this is just one of the many justification apart from yung uranium enrichment o pagde-develop patuloy ng nuclear weapon ng bansang Iran na lagi pong natatarget sa pananaw ng Israel, ang bansang Israel. Ganon din, ang Estados Unidos sa kanilang Pangulo, si Donald Trump, ay naglahad siya ng napakaraming mga pangyayari na maraming buhay na Amerikano ang nakitil, nasawi dahil sa itinuturo niyang kadadahilanan ay ang pag-uudyok o di kaya pagsuporta o di kaya yung mismong galaw ng bansang Iran. Eto na po tayo ngayon, kataklismo. Bakit? Kanina lamang ay nag-anunsyo na ho in relation to ditong kataklismo. Dapat po lahat tayo kasali sa usaping ito. Hindi po porke nasa Pilipinas tayo, hindi po tayo nalalagay sa panganib. Nasa panganib na po tayo kahit po tayo'y malayo sa gitnang silangan. Bakit? Ito po ang ating diskusyon. Yung Strait of Hormuz, diyan po sa Iran, ang boundary po nito, yung northern part ng Strait of Hormuz ay nasa Iran. Yung southern part niya, nasa Oman and United Arab Emirates. Yun po yung nakakasaklaw o nakakasakop dyan. Maiksi lamang po yung bukana o yung choke point, kung tawagin, ng strait na yan o yung body of water na yan. 33 kilometers more or less. Maiksi lamang po yun. At kayang isara, kayang barahin. Yan na nga po ang nangyari ngayon. Kasalukuyan, base po ito sa international news report ng CNN at BBC, 3 barko na ho ang tinamaan diyan sa Strait of Hormuz. Ano po yung significance niyan? Alam niyo mga kababayan, 3,000 barko ang bumabaybay, dumadaan diyan sa Strait of Hormuz kada buwan. 3,000 barko. At kadalasan, ang kargo po niyan o yung laman o yung karga o yung kargamento, langis. Langis, ang meron po kasing projected o tinatayang 20 million bariles ng langis kada araw. 20 million barrels of oil per day ang dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. A day po yon, 20 million barrels per day. At around billions po ang bariles ng langis ang gumagamit, dumadaan at naseserbisyuhan ng Strait of Hormuz na yan. Ngayon po'y sinara ito ng bansang Iran. Ito po yung immediately tatama at tumama na nga sa ating mga Pilipino. 90% po ng produksyon ng Iran, 90% of Iran's oil export, yan po ay ini-import or kinakalakalaman po papuntang bansang China. Yung bansang China, mahalaga din po sa atin. Bakit? Sila po yung ating biggest trading partner pagdating sa sources of our imported products or imported needs. China po, karamihan, halos lahat galing yung mga ini-import nating kagamitan. Pagkain, raw material, tsinelas, damit, kung anuman. Kasangkapan sa trabaho, sa hanap buhay, pagkain, lahat po. Pati raw mat, semento, bakal, galing po yan sa China. Now, pag sinara po yung Strait of Hormuz, 90% po ng produksyon ng Iran na ini-import sa China, dyan dumadaan. Ano po ang magiging epekto nito? Aba,
Since yung largest crude importer, yung China, pinakamalaking crude importer po iyan, magiging sobra sagad, grabe at agad-agad ang tama nito sa ating ekonomiya. Agad-agad at magiging grabe po ang tama nito sa ating personal at araw-araw na pamumuhay. Ano? Habang tayo po ay naghahanda para pag-usapan ang mga bagay na ito, nagsara po ang piso nung Biyernes. Nagsara po ang palitan ng dolyar kontra piso o piso kontra dolyar at 57.66. 57 pesos and 66 centavos ang halaga po ng dolyar kung pagka pinagpalit mo sa piso. No? Nung Biyernes lang ho ito Ngayon po tanghali pa lamang, araw po ng Lunes. Wala pong trading nung Sabado at Linggo. Bago po tayo nag-live, may tinawagan tayo na mga kaibigan natin na nasa industriya ng banking. Ang nagaganap na palitan na po ngayon from 57 to 66. Agad-agad po ang tama. 58.30 na ho ang halaga ng dolyar kontra piso. So napakalaki po nito. Oras pa lamang ang binibilang natin sa pagbubukas ng trading or ng bangko. Nagbubukas po sila ng 9 o'clock from 57.66. Ngayon po ay 58.30 na ho ang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Agad-agad makikita po natin. Ito nga ho yung dahil kataklismo talaga yung magiging epekto nitong nagaganap na nagsimula po ito Israel-US laban sa Iran Pero lumalaganap na po Nagiging regional na po yung digmaan. Hindi po basta conflict po ito, digmaan po ito. Bakit? Patay po yung supreme leader ng Iran. At sa international law, hindi mo basta pwedeng patayin ang leader ng isang bansa. Yan po ay tinatawag o kinokonsidera bilang act of war. Ngayon po, nangyari yan sa Iran, malinaw, gera. Nag-retaliate po yung Iran, nandyan na, binobomba yung Dubai, binobomba yung Abu Dhabi, tinamaan na ang Kuwait, ang Oman, at kung ano-ano pang mga bansa sa rehiyon diyan sa gitnang silangan. Kaya po hindi na po ito basta conflict lamang sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi po. Naging regional na at dahan-dahan po ay lumalabas na ng region. Dahil ilang oras pa lamang ang nakakalipas, nag-anunsyo na rin ang United Kingdom sa kanilang Prime Minister si Starmer na pinapayagan na nila na gamitin ng Estados Unidos ang mga base militar ng Estados Unidos sa United Kingdom basta't ito ay retaliatory or defensive strike. Kahit ano pa pong strike yan, the moment na ginamit na po yung base militar ng Estados Unidos, essentially, yung announcement na ginawa po ng Prime Minister ng United Kingdom, engaged na po, officially kasali na sila diyan sa conflict. Hindi na po between Israel and Iran lamang. Hindi na po ito regional. Bakit? Pati po ang UK o United Kingdom, nagpahayag na rin ng kanilang pag-ayon na gagamitin na rin ng base militar diyan sa UK ng Amerika upang maglunsad ng retaliatory or defensive strike, whatever that means. Hindi ho kasi na paggera na hindi mo na madetermina kung ano yung offensive o retaliatory, ano yung offensiva, ano yung defensive. Basta't yan po ay nagsalpukan na, wala na pong guhit. Natawid na po yung guhit, yung nagbombahan na nung Sabado po ng umaga. So, ano po ang epekto nito sa Pilipinas? Catastrophic. Kataklismo. Bakit? Sa pool po tayo dito mga kababayan. Sa pool po tayo dito, ang mangyayari po nito, agad-agad, this will result in energy shock. Yung presyo ng kuryente, papalo po yan. Papalo po yan. Yung presyo ng langis, papalo po yan. In fact, habang tayo po ay nagla-live, nag-anunsyo na
ang mga gas company, bukas mga kababayan, yung may mga sasakyan, magpakarga na po kayo bago ho dumating ang 12 midnight mamaya. Magpakarga na po kayo, makakapag-save pa kayo. Ang gasolina ho ay aangat bukas ng 1 peso and 90 centavos per liter. Agad-agad po yung epekto, kaya kataklismo. Yung diesel, papalo po ito, madadagdagan po ito ng 1 peso and 20 centavos per liter. At yung kerosene, madadagdagan po ito ng 1 peso and 50 centavos per liter. So agad-agad po yung naging epekto ng digmaan na nagaganap ngayon. Nagsimula sa pagitan lamang ng Israel at Iran, na backup po niya ay ang Estados Unidos. Naging regional po, nag-retaliate ang bansang Iran, nagkabombahan sa Abu Dhabi, sa Kuwait, sa Oman, sa Bahrain, naging regional na po At dahan-dahan na po lumalabas ng region sapagkat kasali na rin po opisyal ang United Kingdom. Incidentally, nais ko pong ipahatid ang aking pagdadalamhati at pakikiramay sa pamilya ng Pilipinong caregiver na nasawi po nung bumawi ang Iran at nagbagsak po ng bomba diyan sa Israel. Ito po yung unang ibinalita kahapon ng BBC na ito po yung na-identify nila na yung caregiver na namatay kahapon diyan po sa Israel ay isang Pilipino. Nasa pahayagan na rin naman po yung kanyang pangalan. Nakikiramay po ako, taos puso sa pamilya, sa naiwan at mga naulila ni Mary Ann Velasquez de Vera. Ito po yung immediate na epekto sa atin ng nagaganap na gera. Ang immediate po rito, immediate energy and price shock. Yan na po yung fuel. Pumalo na po agad. Nag-anunsyo na po, ulitin ko mga kababayan, kung meron po kayong natitirang pandagdag ng inyong gasolina, marami pong salamat sa mahigit 2,000 live viewers natin on a Monday, after Monday noontime. Marami pong salamat sa inyong pagtutok dito sa ating edisyon ng podcast ngayon, Kataklismo, Maleta at Barsaga. So ipanawagan ko sa inyo, kung meron po kayong konting na itatabi para po makatipid, sayang, malaki din po ito Tataas po ang presyo ng, kunin ko lang, si Ives or Ives Toralba Asis. Nag-price increase na din po dito sa Australia ang fuel. Kasi po tataas pati yung transportation cost. Pag sinaraman po yung mga linyang kung saan nagkakaroon ng conflict, maghahanap po ng longer route yung ating mga barko. Pagka mas mahaba po yung rota nila, mas marami pong crudo ang kinakailangan nilang gamitin. Mas maraming crudo, mas maraming overhead, ipapasa po nila yan sa consumer. So, Ives Toralba Asis, maraming salamat sa information. Dito po sa Pilipinas, magkarga na po kayo bago kayo umuwi mamaya. Pagkagaling po sa eskwela, trabaho, hanap buhay, meeting, kusan man, o yung mga may oras po ngayon, pakarga na po kayo, makaiwas sa mahabang linya. Ang gasolina ho ay tataas ng 1 peso and 90 centavos per liter. Ang diesel po, 1 peso and 20 centavos per liter. At ang kerosene ay 1 peso and 50 centavos per liter. Ano po ang significance nitong mga presyong binanggit ko? Alam mo ninyo, simula ang pagbubukas ng bagong taon, 2026, ang tinaas na po ng produkto ng gas ay 4 pesos and 80 centavos. Ang diesel po, mahalaga po ang diesel kasi po ito po yung ginagamit ng mga ordinaryong tao. Tayo, trabaho, sinasakyan natin ang mga bus sa pampasada, yung mga jeepney, diesel po yan. Yung diesel po, simula na nagbukas ng taon, nagtaas na po ito ng 8 pesos and 20 centavos.
Samantalang ang kerosene, nagtaas na po ito ng 6 pesos and 20 centavos. Yan po yung sinasabi nating immediate energy and price shocks. Pag nagtaas po ang mga presyong produkto ng petrolyong ito, kasunod na po dyan ang presyo ng kuryente. Kaya po talagang sapul tayong mga Pilipino, well, economically, kahit po tayo'y malayo, inaabot po tayo ng epekto ng giyera na nagaganap ngayon dyan sa Middle East. Ano? Dahil nga, yung 90% of our fuel or oil needs nanggagaling po iyan sa Middle East. Bakit? Sapagkat ang Pilipinas po ay net energy importer. Meaning, yung 90% po niyan ng ating fuel needs, imported po yan. Ngayon nagkakagulo sa gitnang silangan at hindi na lamang po basta regional, pumosisyon na rin na matibay ang United Kingdom at sila po ay bahagi na ng nagaganap na sigalot o gerang ito, sapul po ang mga Pilipino rito. At syempre, tataas po yung production cost. Sa mga manufacturing, tataas po yung transportation cost. Kawawa, muli, hindi lamang po yung mga manggagawa, pati po yung ating mga magsasaka, yung ating mga mangingisda, yung gumagamit ng diesel. Siyempre, huwag po nating kalimutan yung ating mga kasamahang driver at operators at samahan ng mga jeepney, public transport, jeepney, bus operators na lahat po ay sapul dito sa pagtaas ng mga pangunahing presyo ng produktong petrolyo. Ano? Pangalawang epekto po nito, syempre, yung inflationary pressure. Dito muna tayo sa kataklismo sapagkat hindi natin pwedeng ipagbahala ang nagaganap na ito. Yung iba sasabihin, malayo tayo dyan. Hindi tayo kasali dyan. Kasali po tayo whether we like it or not. Indirectly, for now. For now, indirectly for now. But to a large degree, to a large extent, kasali po tayo dyan directly. Ngayon, directly, bakit? Pag-uusapan natin yung epekto nito sa ating mga halos 2 milyong kababayang Pilipino who are living, working, and sojourning in the Middle East. 2 milyon po iyan. Kaya kasali tayo dyan. Pag-usapan din natin, ano na ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos patungkol sa pagsisiguro sa kapakanan at pagtingin sa kapakanan ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at iba pa nating mga kababayan, ulitin ko, living, working, or sojourning in the Middle East. Ano? Yung risk po sa ating mga OFW, tatandaan natin, nabanggit ko kanina, isang kumpirmado na isang Filipina ang namatay, yung caregiver dyan po sa Israel. At alam ho ninyo, wala pong halaga ang buhay. Yung isa pong yan, one too many po yan eh. Hindi po tayo nagbibilang dahil sila'y bahagi lamang ng statistics, hindi ho. Bawat buhay ho talaga ng ating mga kababayan dapat pahalagahan. Bukod po dyan, 9% of our GDP ang contribution po ng remittances ng mga overseas Filipino workers. No? Ito po yung any disruption in their employment. Pag naputol po yung kanilang employment dahil hindi po makontain o hindi po mapigil ang higit pang paglala at paglawak ng gerang ito, marami po sa ating mga kababayan ang kanilang employment ay nanganganib. At marami naman din ho na kahit hindi nanganganib ang kanilang employment, pakiramdam nila at totoo naman, ang buhay nila ay nasa panganib, mas nanaisin pa ho ng marami sa ating kababayan na umuwi na lamang. Yan din natin mamaya pag-uusapan. Meron bang kahandaan ng immediate repatriation ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Ilang araw na po itong gerang ito, pangatlong araw na po ito eh. Hindi ba? So ano na ang ginagawa nila? Delikado po yung ating mga kababayan, yung ating mga overseas Filipino workers
Ano ho? Kaya po sana ay pagtuunan ito ng pansin ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Subalit nakakalungkot, ngayong araw, alam ho ng ating mga kongresista, mamaya tatalakayin natin yung mali-malita, no? Alam na mga kongresista na kung hindi nila alam, hindi rin naman nakakagulat, na merong higit kumulang 2 milyong overseas Filipino workers or Filipinos, again, living, working, sojourning in the Middle East. Lumalaki po itong conflagration na ito. Hindi na lamang po simpleng away sa pagitan ng Israel at Iran. Sumali na po ang Amerika, engaged na po ang United Kingdom at lumalawak na po, regional na po siya. Ano po ang nakatakda sa schedule o agenda ng House of Representatives ngayong araw? Ang impeachment deliberation pa rin ni Vice President Inday Sara Duterte. Mga kababayan, yung mga mahigit sa 2,000 live viewers po natin, sana ho ay i-share ninyo ang ating live podcast episode ngayon. Yung mga nasa YouTube, yung mga nasa Facebook, para po higit ang makanood at higit po ninyong maunawaan yung epekto po nung kataklismong ito na nagaganap sa gitnang silangan na inuuna pa po nung ating mga empleyado. Empleyado lang po natin yan na yung mga mambabatas sa mababang kapulungan. Priority po nila ay ang deliberation ng Inday Sara impeachment ngayong araw. Hindi po nila priority ano ba yung maaaring gawin para ma-repatriate yung mga Pilipinong nais nang lang umuwi at dito na lang sapalaran kesa po madali doon ng whether friendly or hostile fire diyan po sa gitnang silangan. Wala pong kahandaan eh. So, ito po yung dapat din nating pagtuunan ng pansin. Ano ang ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Nakatuon ba tayo? Whole of nation ba ang ating approach para masiguro yung kaligtasan at matiyak na nasa mabuti ang magiging kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers? Lahat ng Pilipino who are living, working, sojourning in the Middle East. Paano? Yung mga na-stranded na Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Paano yung mga na-stranded na returning overseas Filipino workers sa kanilang employer? Meron na bang binibigay na assistance, alalay, ayuda ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Nakakailang araw na tayo. Canceled po ang karamihan kung hindi man lahat ng flights sa Middle East. Nagsara po yung napakaraming airspace kasi nga ho, nagpapalitan na ho sila ng mga missiles at syempre kung anuman ang eroplanong banyaga na pumasok sa airspace mo, talagang mag-aalala ka. Kaya po kansilado yung napakaraming flights. Pag kinansila mo po yung napakaraming flights, alam ito nung lagi ko nakakasabay. Pag ako ho ay naiimbitahan sa labas ng bansa, sa eroplano, sa airport pa lamang, yung ating mga seafarers. May mga connecting flights po yan, may mga port of entry po sila, doon sila sasakay. Paano yung kanilang kontrata? Hanggat hindi po sila nakakabalik, nakakasampa ng barko, paano po yung kinabukasan at kakanin ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw? Meron na bang ayuda? Meron bang akap? Meron bang AIX? Meron bang 4Ps? At kung ano-ano pang ayuda na handang ibigay ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pati po kasi yung ating mga seafarers, absolutely, they are in harm's way. They are in danger of getting hit by missiles, by hostile or friendly fire coming from wherever they are. Kung sino man po ang magpapalipad ng kung anumang bomba o bala, o sino man po ang aatake o dedepensa. Ngayon, speaking of, kaya po inatake ng Iran yung mga karatig, yung mga kapitbahay niya sa rehiyon sapagkat ang sabi ng Iran, ito ay retaliatory at defensive measure nila. Ang inatake nila ay yung mga lugar kung saan merong US military bases.
Wala naman, hindi nila kalaban ang Oman, hindi nila kalaban ang Dubai, hindi nila kalaban ang Bahrain. Subalit, hindi nila kalaban ang Abu Dhabi. Kaya lang, ang pag-atake daw nila essentially is a form of self-defense sapagkat inunahan na nila yung paggamit sa mga US installation or bases na ito. Delikado rin po tayo dyan. Kataklismo po iyan. Bakit? Pansinin po nyo yung nangyayari ngayon dyan sa gitnang silangan. Umatake yung Iran. Inatake yung mga bansa kung saan yung bansang yon is playing host to US military bases. Ang Pilipinas, ganyan din po ang estado. Magandang pag-usapan natin din dito sa ating pamagat. Kataklismo po, huwag nating antay mangyari yun. Because ang Pilipinas ay hosts sa napakaraming US military bases. Meron po ako nakausap na isang journalista nung tayo po'y nangangampanya at sabi niya, hindi naman US bases ang EDCA. Sabi ko, paano hindi naging US base ang EDCA? Nandiyan, ano ba ang definition ng US military base? Hindi ba nandyan yung tropa nila, nandyan yung installation nila, nandyan yung building nila, at nandyan yung armas nila? Ano ba meron sa EDCA? Di ba nandyan lahat yan? May missile, may sundalo, may armas, merong lahat. So wag na tayong magpaka-demure, wag na tayong magpakunwari inosente o ignorante, yung EDCA ho, US military base. At marami po yan sa talaan siyang yung alam ng Pilipino, yung ipinaalam sa Pilipino. Pero hindi na po natin alam gaano talaga karami yan. Ngayon, dahil sa EDCA, we could also be, I'm not saying we are, not yet, and I hope not, but we could also be a target of retaliatory attack. Bakit? Kung mag-preemptive din sila, sabihin guluhin na natin yan bago pa nila magamit. At mahalaga din pong pag-usapan natin ito in the context of the internal conflict between China and Taiwan. The conflict between China and Taiwan, that is not our war. Hindi po natin gera yan. Nakita nyo na po, I am taking advantage of what is happening now in the Middle East to discuss this amongst you. So nakikita nila yung visual. Nanonood naman siguro kayo ng foreign news, local news, wag na po yan. Yung mainstream media natin, wala yan. Wala yan. Yung foreign news. Yung conflict po ng China at Taiwan, out po tayo dyan. That is not our war. Internal po nila yan. Ang problema, makakaladkad po tayo dyan. Pag pumasok na rin ang Estados Unidos, suportahan ng Taiwan, at manggagaling ang kanilang puwersa, bukod sa kanilang floating bases, yung warship, meron po silang mga base militar dito sa ating bansa. Kaya ang ating panawagan sa administrasyon, kasalukuyan kay Bongbong Marcos, diplomacy ang ating pairalin, hindi yung brinkmanship. Dapat maging marahan, dapat malumanay, rahan-rahan, malamig ang ulo, wag na po munang magsasalita. Yung lalo na yung mga opisyal ng administrasyon ni Bongbong Marcos, na alam ho ninyo, hindi po nakakatulong. Yung mga matatapang na rhetoric, yung mga provocative statements, yung mga incendiary o maanghang na pahayag. Dapat po yan, let us not abandon yung path or yung avenue ng diplomacy, yung political at yung diplomatikong pamamaraan ng pag-uusap. Huwag po nating iwanan yan, nakita naman natin yung nangyari sa Dubai, mga kababayan, ang dami ng Pilipino nakapunta sa Dubai at maraming Pilipino na sa Dubai. Yung nangyari po sa Dubai, sa Riyadh, sa Oman, sa Qatar, sa Kuwait, dahil po sila ay mayroong mga hino-host na US military bases, tinarget po sila ng bansang Iran. Advance na po ang defense weapon system nito. Advance na po yan, may sarili sila, mayayamang bansa ito. Mayayaman po ito, yung military nila, yung Navy, yung Air Force, lahat.
tumatagos po yung bomba tumatagos po yung missile na ibinabato ng Iran. Imaginein po nyo tayo. Di ba? Ano sinasabi nila? Hindi, meron tayong pinahiram ng Amerikano ng kanilang mga missile. Hindi ho tayo pwedeng pumasok lang sa isang digmaan o makalad ka sa isang digmaan kung nakaasa tayo sa pinahiram na missile o kung tayo maasa na pagtatanggol tayo ng isang bansang higit malakas sa atin. I hope their calculation and projections are correct. Paano kung hindi? And they will leave us to our own devices. Wala nga tayo nun. Ibig mo sabihin, sasaluhin na lang natin lahat. Diba? Imagine nyo, ulitin ko, yung Dubai, yung Riyadh, yung Oman, yung Qatar, yung Kuwait, at yung Bahrain. May mga advanced defense system na po ito. Tumatagos pa po yung mga bomba ng Iran. Mano pa ang Pilipinas? Diba? In case na mag-escalate po, yung problema ng China-Taiwan, internal po iyan At hindi dapat makialam ang Pilipinas, hindi tayo dapat manghimasok, hindi rin tayo dapat magpahintulot na gamitin yung mga EDCA sites. Sinabi mismo ni Bongbong Marcos, di ba? Yung EDCA sites are meant for humanitarian purposes. Nakailang bahana po tayo, and dami na nga nalunod dahil ninakaw yung pondo ng flood control Wala namang nakitang tulong na may mga nagre-rescue na sundalo o personnel na Amerikano. Kaya dapat yung China-Taiwan conflict, that is not our war. Hindi tayo dapat magpaloob, hindi po tayo dapat sumali, otherwise many will suffer. You and I will suffer, most especially our young. Sa Israel at sa Iran, suspendido po yung klase ng yung eskwela ng mga kabataan. Imaginein mo, kung mangyari sa atin yung suspendido ang eskwela, hindi ba't kulelat na tayo pagdating sa international standards? Kulelat tayo sa reading, kulelat tayo sa math, kulelat tayo sa science. Kawawa naman ho yung ating mga kabataan. At we must not abandon the political and diplomatic avenue in trying to de-escalate, diffuse, at magkaroon po ng normalcy kung ano man po yung ating hindi pagkakaunawaan pagdating diyan sa issue ng mga overlapping at conflicting claims. Hindi lamang ng China, meron pa hong claim, mas marami ang Vietnam. Diba? Meron din ang Malaysia, meron din ang Japan. Kailangan pairalin pa rin ang diplomatic at political path in trying to resolve ito pong mga problemang ito. Kung hindi, kataklismo po ang mangyayari. Again, habang bago po tayo mag-live, ulitin ko para lang po maggabayan kayo, tataas po bukas. Pagdating pagsapit po ng 12:01 midnight, tataas po ang presyo ng gasolina. Madadagdagan po ito ng 1 peso and 90 centavos. Ang diesel po, 1 peso and 20 centavos. Ang kerosene, 1 peso and 50 centavos per liter. At ang palitan po ngayon, nagsara po ito last week, 57.66. Ito po yung published rate. Kanina po, bago tayo nag-live, kaninang 12 noon, ngayon po ay 12:43 na, 58.30 na po ang halaga ng palitan. So dapat wag abandonahin ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung political and diplomatic path. War on corruption. Yan, sasamahan po kayo ng sambayan ng Pilipino. War on corruption, na atin na pong linulunsad yan last year pa. War on looting of public funds. Yan po ang ating ilunsad. War on poverty. Wag po yung war with any nation. Hindi po tayo handa. Malayo pa po tayo sa estado ng pagiging handa at wag po nating pasukin yan. Nakita naman natin ang Dubai na yan po talaga ay tourism, trade, finance, and oil center, oil hub. Sinong mag-aakala na darating yung araw na
binobomba na rin ho sila, disrupted yung the busiest airport in the world. Nagsara na po yung airport ng Dubai. Disrupted po yung napakaraming biyahe, disrupted po yung napakaraming hanap buhay ay dahil nga po doon sa sinasagawang Operation Epic Fury ng Estados Unidos at Israel. Masyado pong malalim ang partisipasyon ng Estados Unidos. Initially, ang sabi ay back up lang sila sa Israel, pero ngayon, obvious naman na it is Donald Trump who's calling the shots. At ang pangalan nga po ng kanilang operation ay Operation Epic Fury. Kataklismo po ang epekto nito at nakita ko, pinadala sa akin yung unang naging pahayag ni Bongbong Marcos in relation to EDCA sites, mga kababayan. Maraming salamat po sa halos magtatatlong libong live viewers po natin. Ang sinabi, isang bahagi ng mensahe ni Bongbong Marcos na paalala niya sa mga kababayan nating overseas Filipino workers at Filipino sojourning, working, traveling, visiting dyan po sa Middle East. Lumayo kayo sa base ng mga Amerikano para hindi kayo mapahamak. In essence, yan po yung bahagi ng mensahe ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayan. Kung inyo pong i-analyze itong statement na ito, lumayo kayo sa mga base ng Amerikano para hindi kayo mapahamak. Alam mo palang mapapahamak tayo, bakit tayo nagpasok ng napakaraming base militar ng Amerikano? Tapos, tulak ng tulak yung mga opisyal ni Bongbong Marcos kung ano-anong maahang na salita laban sa China. Dapat po ang nagsasalita dyan ay yung Department of Foreign Affairs. Hindi po yung any man, lalo na not men in uniform. Iba ho kasi ang konteksto sa foreign relation pag ang nagbibitaw na ng salita ay sundalo, military, navy o naka-uniforme. Iba po yun Ang dating, talagang inuudyukan mo na, halika na, bakbakan tayo, hindi po natin kaya. Mismo, yung naging pahayag at paalala ni Bongbong Marcos sa ating mga kababayan, lumayo kayo sa mga lugar na kung saan malapit o nasa base ng Amerikano para hindi kayo mapahamak. Alam pala niya bakit sige tayong papasok dito ng iba't ibang EDCA sites? Kaya yung lagi nating tanong, kaninong interest ba yan? Interest pa ba ng Pilipino yan? O interest ng ating matagal ng alyado na hindi naman interest ng ordinaryong Pilipino? And again, hindi na po ito basta regional conflict o regional war na maituturing sapagkat engaged na ang United Kingdom nang sila ay nagpahintulot sa Estados Unidos na maaaring gamitin yung mga bases ng Estados Unidos na nakasituate or located sa United Kingdom upang magsagawa ng retaliatory or defensive strike sapagkat nga po meron silang kailangan nilang protektahan ang British government, ang British interest at ang British lives. So engaged na rin ang United Kingdom. Tuloy po tayo, pagkatapos ng kataklismo, tuloy po tayo sa maleta. Yung maleta po kasi mga kababayan ay sa gitna ng nagaganap na bombahan dyan sa Middle East. Magiging busy po ang ating mababang kapulungan, yung House of Representatives, upang pag-usapan, magkaroon ng deliberation tungkol sa impeachment laban kay Inday Sara. Kay Inday Sara. Sino ho ba ang mga uupo doon sa Justice Committee? Sabi po kasi doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, ang impeachment complaint ay napakahalaga. Hindi ito dapat paglaruan at basta na lamang gagawing political tool. Sabi niya, yung impeachment, ang proseso ng impeachment, mahalaga yung mismong linalaman ng impeachment complaint. Pangalawa, hindi lamang ito usapin tungkol doon sa kung sino ang pinai-impeach. Kung hindi, kasali na rin
kung sino ang nasa likod o kung sino-sino yung mga nagpapa-impeach. At syempre, yung mismong proseso, sino ang magde-deliberate o magde-determine when it comes to, you've been always hearing this, sufficiency in form and substance. Balikan ho natin yung affidavit nung 18 sundalo. Hindi pa po tapos ang usapin dito. Mas mahalaga po para sa akin muna unahin yung kapakanan at kaligtasan ng ating mga overseas Filipino workers. Kaya po inuna natin kataklismo. Tuloy na po tayo sa maleta. No? Hindi po biro-biro yung linalaman ng affidavit. Sinumpaan po ito ng 18 sundalo. Mahalaga po itong ipakikita ko sa inyo sapagkat maraming nagdidiskredito doon sa 18 sundalo. Hindi naman daw po lahat Marines. Hindi naman talaga. Dahil po doon sa simula pa lamang, ang nagsabi na kay maliban kay, I'm reading from the affidavit, maliban kay Romel C. Galapon na dating enlisted personnel ng Philippine Army at Ray Neboy O. Julian na isa namang reservist sa Philippine Army. So, wala pong mali dito. Hindi po inamin o hindi inangkin ng lahat ng sundalong ito na sila ay miyembro ng Philippine o dating kasapi ng Philippine Marine Corps. Naglabas din po ng pahayag yung pinuno ng Philippine Marine Corps. At tila imbis na yung kanilang motto, di ba? Yung honor, duty, valor. Di ba? Karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ba? Pinuna niya yung dating mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Meron pong isinulat ang respetado. Pakikita ko po sa inyo ha. Yung respetado, ito po yan. Si Major General Edgar Arevalo. Ano? Ito po siya, pakikuhaan po nyo. Major General Edgar Arevalo, retired. Si Major General Edgar Arevalo, siya po ay isang dating Marine, Patriot, Pilipino at abogado. Isa rin po siyang kolumnista. Regular na sumusulat sa isang mainstream na pahayagan. Po siya, no? Meron po siyang article, napakaganda po nung isinulat niya. Respetado po ito, kilala po ito at hindi po matatawaran din ang integridad ng taong ito, si Major General Edgar Arevalo. Dahil sabi nga niya, basahin ko po yung parte na lang ng kanyang ginawang column. Napakaganda po kasi hindi ho natin pwedeng palagpasin. Ang sabi po ni Major General, retired Major General Edgar Arevalo na isang Marine, isang Patriot, Pilipino, abogado. Ito po siya uli, ano? Ang daming nagre-request, patingin daw uli. At gwapo daw si Major General Edgar Arevalo. Tikas niyan. Oh. Bahagi ng isinulat, maraming salamat po sa 3,000 live viewers natin. Bahagi po ng sinulat ni Major General Edgar Arevalo, dating Marine, Patriot at abogado. Ang sabi ho niya, yung tungkol sa maleta, bago hinuhusgahan kasi nung mismong administrasyon. Makinig ho kayo sa naging article o pahayag ni Major General Edgar Arevalo. Abogado din po ito. Sabi niya, and I quote, "In the pursuit of truth and in holding all corrupt public officers accountable for malversation of public funds, we should encourage all persons claiming privity to the commission of the crime to reveal what they know. And by all, I mean everyone. So, why exclude former soldiers when they are Filipinos? After all, linaw po nun. Tagalogin ko po with the permission of retired Major General Edgar Arevalo. Sabi po niya, sa atin pong paniningil,
for transparency at full accountability sa lahat ng magnanakaw, ng kurakot at korap na opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Humihingi tayo ng full accountability sa trilyong pisong kanila pong minalverse or malversation of public funds. Hindi ba dapat hikayatin natin ang lahat, at ang ibig sabihin niyang lahat-lahat, maging dati ka mang sundalo, kasalukuyan kang sundalo, o ordinaryo kang Pilipino, na isiwalat mo ang lahat ng iyong nalalaman patungkol sa kasong malversation of public funds, kurakot, korupsyon, at plunder? Ngayon, kung ito ang dapat na dahilanan, bakit natin isasantabi o babatikusin o wawalang baliwalain ang mga sundalo? Hindi ba't sila'y Pilipino rin? Yan po yung bahagi ng isinulat ni retired Major General Edgar Arevalo. Bukod po dyan, kasi po sinasabi ng mga kasalukuyang mga nandyan sa Philippine Marine Corps, at yung mga nagrurunong-runungan sa military parlance or military lingo, mga dishonorably discharged naman yan. Ang sabi po ni retired Major General Edgar Arevalo, Marines, Patriot, abogado, Pilipino, kolumnista rin. Ang sabi niya retired, honorably or dishonorably discharged, Marines or not, all of us are citizens of this country. We owe it to the next generation to hold public officers accountable and responsible for their intentionally unlawful acts. Intentional, ginamit niya yun. Improper performance of a lawful act and failure to act when a duty exists. Malinaw po yun. Titin ko yan po ay kataga na isinulat ni retired Major General Edgar Arevalo. Yung pangalawang bahagi, Tagalogin ko po, susubukan natin pasimplihin. Ang sabi po ni retired Major General Edgar Arevalo, dating bahagi ng Philippine Marine Corps, retirado ka man, ikaw may na-discharge honorably or dishonorably, lahat tayo, regardless of katungkulan mo, kung paano ka nagretiro, kung paano ka nahiwalay sa serbisyo, lahat tayo ay Pilipino at lahat tayo ay may karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Obligasyon natin sa mga kabataang Pilipino kasalukuyan at sa mga darating pang henerasyon na tugisin at panagutin at gawing fully accountable ang mga nasa pamahalaan sa kanilang ginawang intentional na unlawful acts or maling pagsasagawa ng kanilang trabaho o ang maling pag-akto at pagganap ng kanilang katungkulan. Malinaw po yung naging pahayag na yan. Ito po'y patungkol doon sa maleta na. Pag-usapan ho natin yung maleta. Yung maleta, ang dami pong pangalan ang nakalista rito na binanggit din. Saldico, Martin Romualdez, may mga senador, si Chis Escudero, Senate President Tito Soto, at pagdating po sa mababang kapulungan, binabanggit din po Benny Abante, Zia Adyong, Arlene Brosas, Joel Chua, yung mga aktibo muna. Of course, nandiyan si Manix Delipe, nandiyan si Stella Kimbo, nandiyan si Raul Manuel, o nandiyan si Luis Tro, nandiyan si Janet Garin, andyan tapos na po siya sa Kongreso, umangat na sa sa Senado, si Erwin Tulfo. Mahalaga po ito sapagkat busy sila imbis na pag-usapan ano yung emergency measure na gagawin ng gobyerno to protect our overseas Filipino workers and Filipino migrants. Ang kanila pong pangunahing gagawin ngayon, deliberation ng Inday Sara impeachment.
Sino ang magde-deliberate? Yung mga taong inaakusahan na tumanggap ng mali-malitang pera mula doon sa 18 sundalo na iprinisinta ni Atty. Levy Baligod nung nakaraang Thursday or Friday, I believe. So, sino mag-iimbestiga? Hindi ba dapat mag-inhibit sila? Kaya po, mariin ang naging pahayag ng Hakbang ng Maisog na kinukonsidera na magsagawa ng mga payapang kilos protesta sa bahay ng mga kongresista na aktibong magde-deliberate dito sa impeachment ni Inday Sara, pero inaakusahan din na tumanggap, nakatanggap at na-deliveran o nahatiran ng mali-malitang pera nung 18 sundalo na napakaganda yung naging topic ni retired Major General Edgard Arevalo na aking pong ibinasa sa inyo, yung portion. Bisitahin po nyo yung kanyang naging column diyan po sa Manila Times kahapon. Kahapon po yung kanyang column. Ito po si retired Major General Edgard Arevalo at ang kanyang description at pagsasalarawan sa kanyang sarili, Marine, Patriot, Abogado. No? So bisitahin po nyo yung column niya. Paano natin ngayon pagpapatuloy o gagawin yung deliberation? Lahat po yun may tama may bahid 'Di ba? So actually, pati po yung entire 20th members of the 20th Congress ang under scrutiny ngayon. Sila po yung under the microscope din ngayon. Especially yung mga miyembro ng Justice Committee ng House of Representatives. Bakit? Paano mo ngayon i-deliberate yung reklamo laban kay Vice President Inday Sara kung yung mismong magde-deliberate o bahagi ng deliberasyon meron pong seryosong akusasyon na tumanggap ng mali-malitang pera. Yun ho muna ang dapat nating resolbahin. Hindi ho pwede kasing basta i-discredit yung personal knowledge. Personal knowledge po yung ilinahad nung 18 sundalo. Personal knowledge po iyon. Hindi mo pwedeng basta ipagpag. Tuyo na po yung damdamin ng Pilipino sa usapin ng corruption. Galit na Kahapon nga ay ako po ay linggo nagsimba sa aming parokya. Naaawa na lang ako doon sa paring nagmisa. Ang topic po niya yung pong nangyayaring hearing sa ICC. Natutuwa daw po siya at malapit nang mapanagot si Duterte at kini-question bakit daw maagang nag-anunsyo si VP Inday Sara sa kanyang kahandaan na kumandidato bilang Pangulo. Pero hindi ho niya pinag-usapan yung trilyon-trilyong pisong pinagnanakaw ng kasalukuyang administrasyon. Para lang po fair sapagkat wala ka naman hong magagawa doon, misa po iyon Hindi dapat gamitin talaga yung homily para lang po isulong ang political interest, political leaning o political color nung nagmimisa sapagkat hindi naman lahat po yun nagpunta doon dahil sila politically inclined. Kagaya ko po, I'm doing my Sunday worship and Sunday service again to fill up my spiritual bank, not to listen to the political pitch or political speeches or homily na politika pala ng kung sino mang pari. Ang nangyaring impression ko ngayon, to be fair, pagka kay Duterte, mapa Inday yan, mapa Tatay Digong yan, mapa Pulong yan, mapa Baste yan. Pagka Duterte, ang sigaw nila, Duterte panagutin. Yan. Pagdating kay Marcos, Marcos pagnakawin? Yun po yung dapat para bumalanse tayo. Kung may pananagutan, si VP Inday, handa naman niyang harapin. Sinabi niya maraming ulit Pero ang sigaw, Duterte panagutin. Tanong ko sa mga alyansang malansa, yung Akbayan, yung Makabayan, yung alyansang Kain Saba,
yung alyansa ng mga banal-banalan. Yung away po ba dyan ngayon na nagaganap sa Middle East, kasalanan pa rin ni Tatay Digong Duterte? May kinalaman din ba dyan si BP Inday Sara Duterte? Pag kami nangyayari, ang sigaw ho nila, Duterte panagutin. Pero pagdating kay Marcos, ano ang nabubuong impresyon galing sa mga nagpapakabanal-banal? Marcos pag nakawin, patuloy ang pagnanakaw. Yun po dapat yung konteksto. Kaya yung panawagan, kumakalat na po yung panawagan na yung pagkokonsidera na magsagawa ng mga payapang pagkilos sa tahanan ng mga sasali dyan sa deliberation ng huwad na impeachment laban kay VP Inday Sara na inaakusahan naman po ng magigiting yung Brave 18, yung 18 sundalo na ngayon po sila pa yung dinidiscredito. Hindi po. I invite you, I urge you, go and visit, read the column of retired Major General Edgar Arevalo kahapon sa Manila Times. Meron po siyang column. Himayin po ninyo. Napakalinaw, napakabalanse. Wala pong pinapanigan, ang hinihingi lang niya, kagaya po ng hinihingi na hakbang na maisog. Transparency and full accountability. Paano po yung mga pinangalanan dito sa affidavit? Notarized po ito At hindi naman po lalabas ang mga ito nang hindi totoo yung kanilang kwento. So, titinan din natin para lang meron tayong basihan. Sabi po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, seryosohin yung impeachment process. Wag lamang yung ini-impeach, wag lamang yung impeachment complaint, pati yung pagkatao na nagko-complain. Isa po sa pinangalanan doon ay si complainant po ngayon sa second or third impeachment complaint, yung dating kinatawan Franz Castro. Ito po ay fact. Si Franz Castro ay minsan na pong na-convict, nahatulan po ito ng Regional Trial Court Branch 2 ng Davao del Norte. Fact po ito. Ano pong kaso ni dating mambabatas Franz Castro? Nakasama po kasi yung pangalan niya dito sa affidavit ng 18 sundalo. Kaya po natin tinatalakay ngayon dahil yung seriousness of the complainant, yung seriousness of the person of the complainant dapat din suriin. Franz Castro, siya po ay convicted ng Regional Trial Court Branch 2 ng Davao del Norte sa kasong, seryoso po ito, violation of Section 10 of RA 7610, yung special protection of children against abuse, against exploitation, at against discrimination. Mabigat po itong kasong ito. Ang hatol niya po rito hanggang 8 years mabigat po ito, convicted po siya rito, on appeal lang. Ngayon, pakikita ko rin po, bukod sa siya convicted sa kasong paglabag sa Section 10 of Republic Act 7610, yung special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination, siya po ay naakusahan ng 18 sundalo, dating sundalo, retirado, na tumanggap ng maletang pera. 2 venue sa House of Representatives mismo. Imagine mo, yung sinasabi nilang House of People, House of the People, doon pala ang hatiran ng nakaw na yaman, nakaw na pera, mali-maleta, at sa isang townhouse. Ito po siya, para makita nyo anong pagkatao nito. Hanep, lumarampa pa. Ulitin natin para yung mga kakakain lang, masok kayo. Biro lang ito.
nakuha pa hong rumampa, hindi ba? Dapat suriin pati yung pagkatao nung nasa likod nung mga impeachment complaint. Harassment po iyan eh. Again, ulitin ko lahat ng nangyayari dahil wala pong may pakitang performance ang kasalukuyang administrasyon, ang game plan nila, ang storybook po nila ay sisihin ang mga Duterte. Hindi po uubra. Alam po ng tao na wala kayong nagawang mabuti sa loob ng 4 na taon na ninyong panunungkulan, kung kayo man ay nanungkulan. Kaya nga po, ang kanilang sigaw, kung tingnan ninyo distorted na po sila eh. Duterte panagutin, Marcos pag nakawin. Ang linaw eh. Bakit hindi sila maging ilaw, maging susi, maging instrumento, maging elemento ng paghingi ng transparency at full accountability rather than discredit the 18 soldiers na alam naman natin sinugal na po nila yung kanilang personal safety pati yung safety ng kanilang mga mahal sa buhay. Saan pumapasok ngayon yung Barsaga? Kataklismo. Dahil nga po masama yung nangyayaring gera dyan sa gitnang silangan, sapul na po tayo. Mismong BSP ang nagsabi, ito pong nakakatapos sa buwan ng Pebrero, ang sabi nila, ang projection nila, ang inflation daw po ay somewhere between 2.3 to 3.1%. Tumataas po. Tatandaan ho nyo bagsak yung ating third and fourth quarter GDP, kaya mahalaga na sana'y pumick up ang ating ekonomiya ngayong first quarter ng taong kasalukuyan. Subalit, yung February, pumalo po yung inflation 2.3 to 3.1 ang projection ng BSP. Hindi pa po dyan factored in yung kagaganap lamang na gera dyan sa gitnang silangan. Baka po higit itong tataas at higit na babagsak ang ating piso. Ngayon pa lamang, from 57.66 nung nagsara ng Friday, 58.30 po kaninang 12 noon yung presyo po ng palitan ng piso sa dolyar. Tuloy po tayo kay Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga, siya po yung 4th District Congressman ng Cavite. Alam naman ninyo na siya po ay nasuspindi initially for 60 days. Ano po ang kaso niya? Ang kaso po niya, na-extend po ito ng another 60 days. 120 days po lahat ang suspension ni Congressman Kiko Barsaga ng 4th District of Cavite. Ano hong kaso niya? Repeated defiant misconduct. Kaya ko pinakita yung kay Franz Castro. Si Franz Castro convicted ni hindi po nakaranas ng suspension sa House of Representatives. Nakita nyo naman, rumarampa pa, nagmo-model-model pa. Itong si Kiko Barsaga, sinuspindi. Sinuspindi si Kiko Barsaga na initially 60 days and it was extended to another 60 days. Ang nagpasuspindo, ang nag-complain po sa kanya, yung congressman ng Maynila, si Congressman Rolando Valeriano. Kumpara lang po natin si Kiko Barsaga nung 2025 May midterm election, meron po siyang 165,942 votes. Marami po salamat sa 3,000 live viewers natin. Sa YouTube po yan, mas marami pa po sa Facebook. Meron po siyang 165,942 votes. Si Valeriano ng City of Manila Congressman, meron pong 59,865,000 votes. Ano pong ibig kong sabihin? Makikita ninyo yung injustice, most especially to the people of the 4th District of Cavite. Wala po silang kinatawan, wala po silang representante, wala silang boses, wala silang tinig sa Kongreso. Sinuspindi po yung kanilang kinatawan si Kiko Barsaga. Samantalang yung mga taong convicted na on appeal lamang ang kaso, higit pong mas malalim ang kasong violation of Section 10, Article 7610 of RA 7610, of Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Mas seryoso po yun di hamak kaysa doon sa issue nila kay Kiko.
repeated defiant misconduct. Ano ho? Pero hindi nila sinuspindi yung Franz Castro all the time when she was still part of Congress. Kaya dito, sa pagbalangkas sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara, ang sinusubaybayan din po dito ng taong bayan kung ano ang gagawin ng mga kongresista lalo na pagdating sa botohan. Kaya nananawagan tayo sa lahat po ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, kausapin po ninyo yung inyong mga kongresista. Before you decide on anything, on this fake impeachment against the Vice President, unahin muna ninyo ano aksyon ninyo dito sa mga stranded OFWs. Wala pa pong assistance eh. Alam mo ninyo, meron pong mga grupo na humihingi ng malinaw na direksyon mula sa Department of Migrant Workers. At napag-alaman ko, pinagbigay alam po sa akin, kagabi po, humihingi sila ng pag-Zoom meeting kay Secretary Hans Kakdak. Umuo sa ilang tao, magmi-meeting tayo, at nag-antay yung mga tao. Hindi ho dahil fan sila ni Secretary Hans Kakdak, hindi po. Hindi po dahil iniidolo nila si Hans Kakdak, hindi po. Sapagkat siya yung kalihim ng Department of Migrant Workers, humihingi sila ng gabay. Ano ba gagawin namin? Ano ba plano ng gobyerno sa amin? Ano ba? Meron bang repatriation na plan or operation gaganapin ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Hindi po hinarap, hindi po nagbigay ng link sa Zoom eh. Uulitin na lang daw nila. You see, walang sense of urgency. Samantalang pagkadating sa mali-malitang pera, dambahan, unahan. Bilyon-bilyong flood control, trilyong pisong flood control program. Kawawa po yung ating mga overseas Filipino workers. Kawawa po yung kanilang pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas. Hindi po makatulog ang karamihan, nag-aalala, stress, hindi na nila alam anong gagawin. Tapos yung ating, ano ba plano ng gobyerno? Anong plano